Magandang araw po mga kapuntos, at sa araw na ito po meron po akong tampok na video para sa inyo at sana ay magustuhan ninyo. Kaya sa mga bago pa po sa aming channel, please po don't forget to hit the subscribe button at ang notification bell para maging notified kayo sa bawat video na ilalabas ko sa channel na ito. At bilang kahilingan po ng punto por punto team at naway maintindihan po ninyo, sana po wag nyo pong i-skip yung mga ads sa aming mga video. Sa maliit na bagay na po na yan, malaking tulong po yan sa ating programa at sa ating ministry. Sana po maunawaan po ninyo. Maraming salamat po, kaya wag na po natin patagalin. Simulan na po natin. Magandang umaga po sa inyong lahat mga kapunto sa nakaantabay dyan dito sa atin sa punto por punto. At sa umagang ito, ang tatalakayin ko naman ay kung paano nabutata itong si Glenn Alado kay Father Darwin Gitgano. Okay, good morning po sa inyong lahat. Ating talakayin po kung paano po binutata ni Father Darwin Gitgano ng ganun lang ka dali si Glenn Alado na pilit ini-insist ang kanyang private interpretation. Eto na po, atin na pong simulan at panoorin ng turang video. So, kining pillar, bro, Yes. asa man mabasa sa inyong document, the word is the pillar and foundation of truth. Yan, kung naalala po ninyo, yung ating recently lang in-upload is yung video kung saan is ini-insist ni Glenn Alado na ang Word of God daw ang pillar and foundation of the truth. Bagamat ang nasa kanilang mga official document, it's the church is the pillar of the truth. Ngayon, ate pakinggan ngayon, hinahanapan siya ni Father Darwin Gitgano. Yes. Asa man mabasa sa inyong document, the word is the pillar and foundation of truth. Nasaan sa inyong mga document mababasa natin na ang Word of God ang siyang pillar and foundation of the truth? Pakinggan natin kung sasagutin ba yan ng diretso ni Glenn Alado. Dili lang ka sa mong documents. Sige, sa Bible. Asa man mabasa sa Bible. Ayan, kitang-kita po sa naturang video na ayaw ni Glenn Alado na hanapan siya ni Father Darwin sa naturang idea niya gamit ang kanilang mga official na dokumento. Ayaw niya magbigay. Ay ang ginawa ni Father Darwin dito, hinanapan na lang siya sa Biblia. Sabi niya kasi, wag lang sa aming dokumento. Takot pala si Glenn Alado. Akala ko ba strongman? Ha? Akala ko ba si Glenn Alado strongman? Bakit takot siya basahin ang kanilang official fundamental doctrine na Word of God is the pillar and the foundation of the truth? Ayaw niya. So sabi ni Father Darwin, sige, sa Biblia lang, sa Biblia. Tingnan naman natin ngayon, kung sa Biblia makapagbigay ba ng sagot si Glenn Alado. Narito. Dili lang ka sa mong documents. Sige, sa Bible. Asa man mabasa sa Bible. The word of God is the pillar and foundation of truth. Asa man napit sa Bible? Akong kasundan. Nasa kisundan ka. chapter 2. Sige. Ajod, the pillar and foundation of truth. Sige, sundan ka ha. Bro, wala. Masabot ra. Dili literal. Ayoy, sumala de sa masabot. De sakpan diretso. Dali kinasakpan. Ang bilis namang mahuli ni Glenn man. Ni Wickman pala. Ang dali lang palang mahuli ni Wickman Alado. Akalain mo? Tinanong siya ni Father, mababasa ba kayo ba doon na siya ang pillar and foundation of the truth? Sabi naman ni Glenn Alado, ay, maunawaan. Ibig sabihin, hindi mababasa. Paano ngayon yan? Sa Biblia, malinaw sinasabi sa unang Timoteo 3:15 na ang iglesia ang siyang haligi at saligan ng katotohanan. Pati Biblia nagsasabi. No? Kita ninyo? Biblia na mismo nagsasabi na ang iglesia haligi at saligan ng katotohanan. Sinanunsya ni Father Darwin, saan sa dokumento nyo? Sabi niya, huwag sa dokumento namin. Ibig sabihin, alam ni Glenn na meron. Ayaw lang niya ipabasa.
Kaya pala naging strong ito, strong sa sigawan. Straight to the point. Pero sa argumentuhan, hindi pala siya strong, kundi very, 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 very weak. Straight to the O, point. tamo? Inanong siya, mababasa ba dyan sa Biblia? Pillar and foundation of the truth, ang Word of God. Sabi niya, maunawaan. Ano ba naman yung klaseng kausap na yan? Mahinang klase. Bro, masabot ra. Eh, literal, may gusto ni mo. Huwag mo ko na yung literal, ang maong Masabot ni mo. tawag na pillar. Sige. Ang pillar, ang akong ingong literal, katong church o ang truth. Mo to siya ang literal. Dili ba? Pero ang pillar and foundation, muna siya ang dili literal. Tungod Word of God man ka, bro. Di ba ingon ka nga ang church di may pillar and foundation. Ni ito bag ka nga ang word of God, bro, may pillar and foundation of truth. Ikaw lang. Ayaw i-mislead. Kay- Wa lagi. mislead kay. Nagsubay ko sa imong giingon. Tingnan mo itong alado na ito. Kakasabi pa nga niya, hindi ba? Sabi niya, ang Word of God, yon ang pillar and foundation of the truth. Tapos, sabi niya, ang literal, yung truth at yung church. So, yung pillar and foundation of the truth, na Word of God, hindi literal. Ano ba namang klaseng utak mo? Saba naman ang utak nito? Straight to the point. Kung hindi literal yung Word of God para sa kanya, ano yung figurative? Straight to the point. Poprotektahan ng isang figurative ang literal. Paano nangyari yun? Straight to the point. Iba talagang utak nito. Ibang level. Ibang level ang utak ni Glenn Alado. Ano ba talaga totoo? Ano ba talaga totoo? So dito pa lang kitang-kita na ang pagkawala sa sarili. Tuloy natin. Ningon maka nga so ang word of God di po'y pillar. Imong gi-mislead akong gisun. Ang sa may na-mislead nako. Ang sa may na-mislead nako be. Ang sa may na-mislead nako. Ang imong gingon lang ko, nag-ingon ka nga ang the pillar of truth ang church mo na imong gingon sa Dili word of God. Ningon maka word of God, dili ang church. Ang akong gingon ang Diyon sa man jud be. Unsa man jud pillar of mo lagi. Mo nagisundan nako. mo na siya gingon. Paminaw lagi. Kay mo na dungguan sa akong pangutana. Di ba ingon ko kung ngawa naman ka mo to sa imong document, the church is the pillar and foundation of truth. Wala ko sultan mo to eh. Kami ang mo-explain na kay amo man na. Mo gani. Tingnan mo to si Alado. Sabi niya, aming niyang libro yung binabasa mo. So kami magpapaliwanag. Kung ganun pala, bakit kayo nagpapaliwanag sa aming libro? Straight to the point. Bakit nyo binabasa ang aming libro tapos kayong papaliwanag, hindi nyo naman yan libro? Straight to the point. Tapos kami, magbasa sa inyong libro, ayaw nyo kami magpaliwanag. Straight to the point. Tapos sasabihin mo, ikaw ang papaliwanag, bakit yung paliwanag mo sa lungat sa nakasulat? Straight to the point. Ano ba sinasabi ng kanilang libro? At yung balik ang sinasabi ng kanilang libro, ano? Ang sinasabi ng kanilang libro, ang church ang siyang pillar and foundation of the truth. The church of the living God is the pillar and foundation of the truth. Yan ang sinasabi ng kanilang libro. Tapos ang paliwanag ni Alado kakontra dun. Straight to the point. Ganyan na bang mga Seventh-day Adventist sa panahon natin ngayon? Iba ang nakasabi sa kanilang libro, iba rin ang kanilang paliwanag. Ang paliwanag ng kanilang libro, kinokontra ng paliwanag ng kanilang mga evangelist gaya ni Wickman Alado. Straight to the Ano ba na point. ba nangyayari sa mundong ito? O, tuloy natin. Kami sila Malagi. Kinsa man subject ana bro? Ang church or word of God?
Kami yun ang Muslim. Mo gani. Siyempre, ang word of God. Sa- Siyempre, ang word of God. sa- Siyempre, ang word of God. Sa Ano? Ang subject ko no, Word of God. Pataka ka malang istorya diha. Ating basahin tinan mo ha. Ha? Ang iglesia. Tinan mo ha. Upang kung hindi man ako makarating agad, malaman mo kung ano ang dapat na maging ugali ng mga tao sa sambahayan ng Diyos. Ang topic dito, sambahayan ng Diyos. Sambahayan ng Diyos na buhay sa iglesia na siyang haligid sa liga ng katotohanan. So, ang subject dito sa talatang ito, yung iglesia. Tapos sabi ni Dubon Daguhoy ito. Straight to the point. Tapos ang kay Alado, ang subject daw diyan, Word of God. Ha? Meron ba kayong nabasa diyan sa Test 15 ng unang Timoteo na na Word of God? Hindi. Ano ba namang klaseng utak meron tong Aladong ito? Mahinang nilalang pala ito. No? Ang liwaliwanag, ang subject ng talata, yung iglesia. At yung iglesia naman, ang kanyang adjective naman ay siya ay siyang haligi at saligan ng katotohanan. Pero kay Alado, ang subject sa talatang yan, Word of God, ay nakuutak talaga. Hindi pala strong man to eh. Very, very weak naman talaga ito eh. Straight to the point. Very weak pala itong Alado na ito. Kala ko naman. sa grammar bo, unsa may mo lagi sa inyong sentence ka na ko gi-examine. The Church of God is the pillar and foundation of truth. Kinsa may subject ka na, Church or Word of God? Base sa inyong document. Word of God. Word of God. Word of God. Word of God lagi. Wa man lingon diha. The Word of God is the... Bro, ikaw ba? Sa sentence ba? Tingnan nyo ha. Wala sa sentence yung Word of God. Wala sa sentence salita ng Diyos. Ang nasa sentence iglesia, ang nasa sentence church. Walang Word of God, walang salita ng Diyos. Ito namang si Alado, iginigiit ang maling unawa. Straight to the point. Ha? Ginigiit ang maling unawa. Nako. Salamat ka. Anong tawag ng mga Tagalog dyan? Utak talangka. Straight to the point. Ha? Ang tawag ng mga Tagalog dyan, utak talangka. Wala na nga sa multiple choice. Pinipilit mo pa. Straight to the Ano ba point. naman yan? Ituloy naman natin. The sentence. The Sa church... sentence ka diya, kung Gisay subject. sa sentence mo batahon, kung literal na pagsabot, literal yun. Tubag ako ba? Ang Bro, expression, dili siya literal. before ka ma-explain, bro, Pillar and foundation. Kita mo? Ang layo ng level ni Alado kay Padre Darwin. Ang layo ng level niya. Kitang-kita ang layo ng level eh. Ha? Hinahanapan siya ni Padre Darwin kasi ang paliwanag niya salungat sa realidad. Dito, kitang-kita dito, sabog yata to eh. Ha? Ibang nasa sentence. Hinahanapan siya ng ebidensya ng kanyang mga pinagsasabi. Walang maibigay si Alado. Ang gusto niya, sumakay si Padre Darwin sa imahinasyon niya. Straight to the Ah? point. Ang gusto niya, sumakay si Padre Darwin sa imahinasyon niya. Ba't niya pa sasakay si Padre Darwin doon? Imahinasyon niya yun. Straight to the point. Di mo yun ang sinasabi sa kanilang libro. Di mo sinasabi sa Biblia. Imahinasyon niya yun. Ang gusto niya, si Padre Darwin, sumakay sa imahinasyon niya. Straight to the Ano ba point. namang klaseng tao itong si Alado? Tingnan nyo, ang layo ng Seventh-day Adventist nagpapakilala pa kunong strongman laban sa ating pare. Ang layo ng level. Talagang hindi bagay. Hindi bagay. Nako, napakababaw naman siguro ni Padre kung papatulan niyo ito sa isang formal debate. Straight to the point. Hindi ito worth it para harapin ng isang pare. Ako makakalaban ito, talagang ipapakita ko talaga sa mga taong Straight to the point. Talaga ipapakita ko sa tao eh. Ano ba namang klaseng kausap ito?
before ka mo explain, naaman is inyong document, the church is the pillar and foundation of truth, and the depository, defender of, of truth. Amo documents gyud. Very good. Imon nang angko nun. Amo gina. Mamangutan ako nimo, sa maong sentence, kinsa may subject? Church or Word of God? Word of God lagi. Di ba sa sentence ba? The church, Lagi. Basta sa sentence pa diha. Ay nako, ayoko na ituloy ito. Mababaliw ko sa utak bulinaw na to. Straight to the Ha? point. Nanggigigil ako eh. Ha? Nanggigigil ako eh. Di ko natutuloy itong komentary na ito. Kitang-kita naman. Nako, napaka-utak bulinaw naman. Straight No? to the point. Ayoko na. Ako yung nagigigil dito eh. Ako yung nagigigil. Nasa sinis na nga nila eh. Tingnan na nga, sang-ayon ka ba? Ate, pakita yung kanilang yung kanilang dokumento ha. Tingnan nyo ha. Ayan. The church is the pillar and foundation of the truth. Tinatanong siya ni Father Darwin Diyan sa sentence na yan, inaamin mo ba yan? Yes or no? Inaamin ni Alado. Tanong, ano ang subject ayon sa sentence na yan? Sabi niya, Word of God nga! Ay, naku, ang sarap naman ito sa putin. Nanggigigil talaga kay Alado eh. Nanggigigil ako eh. Ha? Hinan nyo naman kung anong klase nakakabaliw yung kanyang pagkano. Pasalamat na lang ako, iniwanan ko yung mga Seventh-day Adventist na yan. Straight to the point. Hindi ako nagsisisi, iniwan ko yung SDA eh. Tuwang-tuwa pa nga ako ngayon eh. Straight to the point. Dahil kung sakaling hindi ko iniwan yan, baka maging isa ako sa mga utak na yan eh. Straight to the point. Ha? Ayoko na ta. Nakapanggigigil, ano? Sinabi, basahin natin yung sentence, ha? Tingnan natin ako. Meron ba nakalagay dyan na Word of God? Tingnan nyo, ha? The church is the pillar and foundation of the truth. The church of the living God is the pillar and foundation of the truth. 1 Timothy chapter 3 verse 15 NIV. It is the depository and citadel of the truth, protecting truth from the attacks of its enemies. Truth, however, is dynamic, not static. If members claim to have new light, a new doctrine, or a new interpretation of the scriptures, those of experience should test the new teaching of the standard of scriptures. See Isaiah 8:20. If the new light meets this standard, then the church must accept it. If not, it should reject it. All members should yield to his Bible-based judgment, for in the multitude of counselors, there is safety. May narinig ba kayong sinabing Word of God? Straight to the point. May narinig ba kayong sinabing Word of God? Sarap naman sa pukin. Straight to the point. Grabe. Wala. Mahinang klase. Ang nakikita ko sa technique ni Alado dito, pinapasakay niya, gusto niyang maniwala si Padre Darwin sa kanyang imahinasyon. Straight to the point. Nakakabaliw ang imahinasyon ni Alado. Straight to the point. Grabe, nakakabaliw ang imahinasyon ni Alado rito. Sobrang nakakabaliw. Wala naman, sinabi na nga yung sentence sa inyong libro, tanggap ba yun? Yes. Ayon sa sentence, the church is the pillar and foundation of the truth. Tanong, ayon sa sentence, ano ang subject? Sabi na, Word of God lagi. Straight to the point. Taka kalang istorya niya. Wajug kay nada, pagka wag yun nada ni mo ka istorya.
Buti pinatanggal ka pa ni. Ano ba naman klase itong kausap to si Alado? So, wala talaga, no? Sobrang mababang uri yung kanyang mga argumento, yung kanyang mga paliwanag. Hindi na maganda na tagalan pa natin. Pero atin na lang i-forward at titingnan kung meron ba mga panibagong updates sa kanila pag-uusap. Hanggang natapos, puro na lang ganito. Puro na lang imahinasyon. Puro na lang imagination. Hallucination. Straight to the point. Ni Glenman Alado. Tingnan natin. Gisgutan. Man mingon, bro. The word of God is the pillar. Kung nakasabot lagi sa subject sa grammar. Sabotable na siya, bro. Sabotable na Di siya. ba? Ayo sa sabta. sa sentence ba? Imo mang insert ang word of God gawa diha. Dili lagi ka makabuot sa amo nga expression ana kay kami may Mao lagi. Naman ta sa grammar, bro. Di sa grammar ba? Wa lagi ko wa ko mangutana kamo by right. Ako pangutana sa sentence sa tama bitaw. Di tubagalan ko. Honest nga tubag ba? Suma sa sentence, appeal ba ang word of God or church ra? Diha. Tubag ako. Natural bro kay kanang 1 Timothy chapter 3:15 word of God man na. Paminaw sa ba? Wa ko mangunta. Napa ko sa document nimo. Sa lagi kanang document sa mo, referado na dito sa 1 Timothy chapter 3 verse 5. Sakto lagi. Mo na nga, mangutana ko nimo. Ang word nga, the pillar and foundation of truth, that is the word of God. Mo gani. Unsa may subject sa word of God nga the church. Dito ba kasi ko? Unsay subject lagi sa sentence? Nakawa lagi kag subject. Nominative case na siya. Ang nominative case, the subject of the sentence. Mag-una ang subject. Minaw ha, para makatuon ka. Ang musunod na ang subject of the sentence. The church is the pillar and foundation. Mo mga article bro. Ang specific, musunod ana, maujud ang subject of the sentence. The church. Yun ka nga, the church ang subject ini. Base sa inyong document. Yun ka, dili. Kung kana bro, kana nga pagkasulti, uyunan ako na siya nga Praise. anong word mabasa the church the pillar foundation of Di, truth. o sa uyanan, ang subject akong pautana bro. Bro, ang subject. Bro, nagkakinaminaw na to nga nagtuon sa grammar. Mauwawan. Akong question, gamay ra jud kayo. Bro, paminaw ha, akong question. Paminaw. Before ka mo tubag, paminaw sa una. Uyon ka ba nga ang subject sa sentence sa inyong official teaching mao ang the church? Okay, tumagon ako. Yes or no? Tumagon ako. Yes. Kung kanang nasa imong gibasa nga among documents, nag-refer na dito sa 1 Timothy chapter 3 verse 15 nga ang gipasabot niya na mao ang church nga manalaban sa kamatuoran. Muna nga aduna na siya'y dako kayong kahulugan nga atong sabton dili lang mag-refer sa usa ka subject. Kay ang subject matter. Yung sa subject matter. Kulong sa Ginoo. Ang kulong sa Ginoo. Oy. Bro, balik ta. Wako mag word of God, kanang truth. Di ba word of God man ang truth? Bro, ganito sa bro. Ayo us ba ko pangutana? Unsay subject? Di-explain ako sa imo. Mo lagi sa sentence ba? Bro, paminaw sa kay wa ka mo sabot, wa ka mo to explain naman ka nako. Bro, ang subject ako pangutana dili imong explanation. Okay, kinahanglan nga akong explain kay amo man ang libro. Wala yung problema. Di ba, ang sentence na yung subject ba? Kamigin mo amo explain na. Wala yung problema, ikay ma-explain. Kanang imong gipangutan nga subject. Naglisod na ka sa subject ha? Sa subject lang, naglisod na ka. Mauwawan dyan ka ani sa mga English teacher. Anong maulawan man nga ako mag-explain sa imo? Before ka ma-explain lagi, wapa ka mo tubag. Ang foundation Bro. of truth. The pillar foundation of truth. Luoy dyan ka ani ba? Kaya di ka mo tugas tinuot. Ay, saglikay. Ay, sag-explain lagi. Bro, paminaw ha. Yan, relax na kay ko bro. Usara jod. Mo lagi. Kay, di man ka mo,
di ba ka-responsive? Kung ako imong pangutanon, mingon ko yugo, yes, the subject is the Church of God. Ang pangutanan ako karon sa inyong sentence, kinsay subject? The church or the word? The word of God. Di, imong giusab. Babe, ako malikon ang sentence. Explain ta ka. Walang peryo. Paminaw sa. The church, dalas inyong document ha, imong giuyunan. Ingon ang inyong document. Lingaw kayo ni. The church is the pillar and the foundation. Ana sa ta sa sentence. Tumaga sa. Unsa man, di pa binaw sa kayo ba ko di mo, dako kay, daga kay explain pero wa nimo tubaga akong pangutana. Glenn. Oo. Bro Glenn. Ay nga na lang Bro siya. Glenn. Ay nga na siya. Kay, kung anak, magudya ta mga punto, magudya ta mahuman, anak, kung Di mahuman gud ta kung mutubag ka. ako ng tapikan otro, Di karon sa kay naidaghan kayo 1,000 hapit ang naminaw na doron. Bro, ato gyud nga makitaan kung unsa gyud ang tinuod. Wow, gani. Kaya siyang mga references mang good. Amo man na sa mga referensya. Oh, May musupat. praise the Lord. Praise the Lord. Akong gusto sa imo, og wani kag Mindanao, ato nang Daghanan nimo eh. Tubaga sa ko pangutana. Unsa may subject ani? Lagi Sa sentence mo kay kung mayon kag word of God, katawan ka sa mga tao kay bag-o pa nako nga gi kuan ang sentence. Anis tubag be. Unsa may subject? Paminaw ha. The word. Paminaw sa lagi. Nasabtan nimo nya wa ka motubag. Alam na ko ang imo ang punto god. Lagi, unsa may subject ani? Sa sentence. Ayo pag himog sentence imo. Kay wala dito sa inyong document. Karon, asa sa inyong document. Karon be, ako kung ng pangutana kay wa man ka motubag atong akong unang pangutana. Karon pangutana. Wala nga isang tubag. Nitubag lagi ka pero wa ka motubag kung say subject. Sa sentence man, dili kay wa ka uyon. Di ka responsive. Kay kung amo na mingon jud ko, tuluan ta ka. Ang subject, paminaw sa bro. Ang ako mga basis ang tubag, di man kay diha sa among documents. Mao gani sa document pa ta nag-una. Bro. Diha pod ko nagbase sa teksto sa Biblia. Ayan lagi og. Tama ko teksto sa Biblia, gusto nimo basahon ako sa Biblia nga. Sige. Sudlan ta ka sa Biblia. Sige, basa ha. Ang nalaban sa naturan. Dili, basa tong 1 Timoteo. Sundan ta ka. Basta sa document, wa ka mo tubag ha. Ini ato tas Biblia. Sige, 1 Timoteo 3:15 kay ba ko ana. Unsay subject ana? Sige, basa ha. Kaya ako kan discussan unsay subject kay what is subject of the sentence? Kaya ako ka discussan kay murag wa ka kasabot unsay subject da. Ay, naunsa naman, nagmaritis naman taon. Tinuod na bro, di na marites. Tanawan ni mga comments atong live ron. Pare ko baka, masama na yung Di na marites, tinuod yun na. Di po na pasikat. Magtuon yun ta grammar anig balik. pasikat gini mo bro. Tubaga na. Ano dyan sa imo dyan? Klaro kayo. Subject verb agreement bro. Tagantag ka, sira. Sige, basa ha. Basahan ako ha. Mana ang among business bro, di lang kayo sa usap ka, documents. Yeah, sige. Asa sa diksyon na, sundan ta ka. Ay, sa First Timothy. Timothy. Kinsay subject ana ha? 15. Taon pa lang, ay langas. Ilag lang kay aron nga, kuan ba? May stick man data. Stickful man data. Be responsive pod. Yan din eh. Sige. Nangan ako. Masayod pa nga kung unsaon pagdawit sa tumutuo, isip pamilya sa Dios. Kita nga mga tumutuo, mao ang iglesia sa buhit na Dios. Kita, the church. Ang iyang ang church. Ang iyang isaligan nga magbarog o manlalaban sa kamatuoran. So, ang subject matter din ang kamatuoran mo barog. Onya. Diba sa explain? Church mo manlalaban sa kamatuoran isip mo barog. Muna ang among nga explanation. Taro nga. Wapa ka pagbasa sa explain. Ikaw, Jod. Lagi. Ibasa ko mo basa. Ito basahon na. Okay, basahon na to. Documents. Tumina sa. Basahon sa nato. Basahon na to. Okay, basa.
King James Version. Sunde ko ha. So kanya akong gibasa, Word of God din siya nga version. Away problema. Pulong kanya. But if I tarry long, that thou mayest know how thou tapest to behave thyself in the house of God. So kining house of God mo ni ang church, di ba? Kining house of God mo ning church. O yun taan eh. Which is the church of the living God. So dana, the pillar and the ground of the truth. So ang subject ini is the church. The pillar, tama? The pillar and the foundation of truth. So ang church, the pillar and the foundation of truth. So ang subject ani bro, Church of the Living God. Bro, sa imong nga version, Di King James na, hindi na akong version. Sa Protestante. King James lagi. King James lagi. Siyempre, mo gamit magitag nagkailahi ng mga version sa So, sa ba na imo, ang version? Kani ang gamit nga version, mo na siya. Mao ang simbahan, ang buhi sa Dios, ang haligi. Ang simbahan nga po ni bro, sa Bisaya. Asa. Basta nung din ito ha. Basta strong. Unsa ba na imong version? Malangan ako. Unsa yung version nimo? Isa. Ang pulong sa Dios. Ang pulong sa Dios. Aron nga kung malangan ako, Pulong sa Dios. masayod ka na kung unsaon paggawi sa mga tumutuo isip pamilya sa Dios. Anya. Kita nga mga tumutuo Simbahan. mga iglesia Simbahan. sa buhi nga Dios. Okay? Tama. Ang tumutuo ko no, mao gitawag pamilya sa May Dios. subject. May subject. O mo ni Apostol Pablo, kita nga mga tumutuo, mao ang iglesia sa buhi nga Dios. Oo. Siyang sagot. Ang sumpay ani, Ang simbahan may subject. Ang iyang gisaligan nga magbarog o Magbarog. manlalapan sa kamatuoran. So magbarog, condition. Ang iglesia di ay, bro, mao dahil ang mubarog o manlalapan sa kamatuoran. Dili kay ang church, mo'y haligi o sukaran sa kamatuoran. Sa ato pa, anata sa imong kuan ha. Sundan ta ka. So siya di ay ang mubarog. Yes. Manlalaban sa, okay, mubarog. Condition. Umarog siya. So karon, ang kuyo no nimo nya ang manlalaban sa kamatuoran ang simbahan. Ang subject ana. Yes. Mo ni dili na kasulat. Dili word of God. Ang simbahan jud. Ang simbahan, ang manlaban siya. O lagi. Dili ang word of God. Manlaban. O kani kamo word of God ba din ang sa Mo gani. Mo gani. The pillar and foundation. Basahon ba ka? So okay ka nga ang subject ana, paminaw sa. Dapat ko sa subject. Bro. Isa. Tubagas ako. So uyon ka nga subject ana ang simbahan. Di ano ko pangutan na ang subject ana ang simbahan. Sundan na ka nako ha? Simbahan? Oh, ana imong gibasa. Uy, Ang truth lagi yun ang samantala. ang truth is indirect object. Kabaw ka ana nga sentence, direct object ba ng truth ana? Hapit na ba ka 1,000 ang imong viewers? Nga di ka Oh. maminong. Mo lagi na dili na siya subject. Nangutan ako nimo subject. Paminaw sa ko sa akong sulti. Naminaw bitaw ko nimo ganina. Oh, ay naminaw po ko si mo ganina. Sige. Mura sa imong dinhi. Buhatas ang kutob sa imong mahimo aron malipay ang Dios kanimo. Asa man ang teksto ha? Sa nang alagad na walay angay ikaulaw. Di asa man teksto ha oy. Dili sa 1 Timoteo, 2 Timoteo. Di ayo sa balik sa 1 Timoteo pagalit na maghuman ato. Ikaw jud. Muguya jud ba? Di ayo sa o paganita mahuman. Paminaw sa balik sa Anang diferensya. di ayo sa na. Kadit sa o paganita maghuman atong 1 Timoteo nimo. Ikaw ba mo ikyas na po ka? Di balik sa ta. Mao gani. Ayo sa pagdugang. Ay sa pagdugang. Ano sa tas? I-cross examine pa ka nako sa imong teksto. Kasabot ka? Lagi. Mo ganon di man ka magpa-cross examine, muritso magkaglaing teksto. Paminaw. Kay dito ko sa paminaw sa ang document ninyo, paminaw sagot. Di ta magkasinabot ani. Kanina naminaw ko nimo. Nangutan ako nimo kung saan ang teksto ha, lahi na po niya teksto. Ayaw sa paglukso-lukso og laing teksto. Kay sundan ta ka. Sige. Ang prinsipyo mo sa Biblia pang God. Kabantay man ka na sa Sayas
28 GS12 nga dito majutay, dito majutay, dito. Kabradsok na teksto balik-balik. Paminaw sa unya sa lukso, wa pa ganita maghusay sa 1 Timoteo 3:15. Wa pa gani ko mangutana. Ay sa mura tag fruit salad ani bro, magkalibanga ta. Paminaw sa balik tas 1 Timoteo 3. Ano di ba ka mabalik 1 Timoteo 3:15? Di mo wa pa ta mahuman sa wa ko maingon nga ayaw pagbasa. Paminaw. Wa ko magdili. Wa ko mingog ay basa. Ningon kog balik sa ta sa imong teksto. Kay i-cross exam. Okay. Pangutanan nako. Paminaw sa. Kanang 1 Timoteo 3:15. Unsa may subject ana? Church of God. Balik-balik ko Dito, unsa? Dito ka. Church of God. Ang pulong sa Dios lagi. Why subject sa word of God ana? Ang word of God. Asa ato balik kog basa. Ha? Paminaw ha. Aman, uta. Nabay word of God ana. Ay dugangi. Noong sa mga taon Brother Darwin. Oh, relax lang. Tuguti ko. Kasi basa 1 Timoteo 3:15. Para mapakita na ko sa imo nga ang word of God mo na siya ang truth. Wa ba ko mangutahan na nga ang word of God mo by truth, di may subject na. Ikaw dyan. Ang truth, may direct object, anak nga subject sa 1 Timoteo 3:15. Kaya ba kag direct object? Sa. Ang subject matter magod ani din eh. Wala kay question. Nga. Ako gi question the pillar and the foundation of truth. Unsay subject ana, the church or the word of God? Base sa imong 1 Timoteo. Word of God lagi. Honest ka tubag, bro. Nabasa ni mong word of God, the pillar and foundation of truth? Yes! Kining truth na di ba? Word of God. Sige. Sige, basahin ko. Sige, kanang sunod ni mong teksto. Sakyan tan punta ka. O, yunon dito ka. Asa mabasa sa Biblia nga ang word of God is the pillar and foundation of truth. Mali. Dili, nasakto di ay. So, ang word of God ay pillar and foundation of truth. Kung sabi si baruganan ni mo. Wala, naglibog na ka ba? Sa to pa, what tayo mabasa nga ang word of God, pillar and foundation of truth. Dito 1 Timothy. Sige, masaya ba kayo? Ang church manalaban sa kamaturan. Ang kamaturan, kaya mo na siya ang word of God. Bro. Sayop day ng, bro, sayop din ng giingon sa Biblia, the word of God is the pillar and foundation of truth. Sakto na sayo. Ay, sa human na sa ko. Sige, di nyo kakatubag sa kapagutaan na ba? Dito ba kita ka? Di man kang minaw, di pang kakauyon. Sige, tubag. Sige, payunan ta ka. Sige. Wata ang kutob sa imong mahimo aron malipay ang Dios kanimo sama sa nangalagad nga walay angay ikaulaw sa iyang ginabuhat, itudlo ang gusto pinagi sa pulong sa Dios. Nga mao ang kamatuoran. Sa mga subject matter. Asa man dia? Sakto ka. Sakto ka. May problema. Nakaroon pangutana. Di ang Biblia may sakto. Sunod pangutana be. Paminaw ako. Ay sa lagi sapaw. Paminaw sa ba? Na sira kang pagarpaliwat juga ni Pastor Bacalaris. Paminaw sad. Ganina ra ko nimo. Na. Tanawa god. Wa jud ka maminaw nako. Sige, tabi, kutob naman. Storya ka. Ilom ko. Istorya. Sige. Paminaw lagi. Manang ako si mo brother Darwin. Kaning giingon nimo dinhi sa 1 Timothy, sa akong gibasa dinhi. Klaro kayo, kita nga mao ang magtotoo, mao ang iglesia sa buhit nga Dios. Kisa kuno ang magtotoo, mao tong iglesia sa buhit nga Dios. Sige pa dayon. Na unsa may trabaho aming iglesia o kaning magtotoo, inar kog mahuman ka. Unsa may trabaho ani? Ang iyang gisaligan nga magbarog o maglalaban sa kamaturan. Padayon. So sa ato pa ang church mo na siya ang manalaban sa kamaturan. So ang subject niya yun, ang kamaturan yun, nga gilabanan sa church. Dili kay inyong doktrina, ang church mo ang pillar of truth, mo ang haligis para sa kamaturan. Kaya paro man tadi sa basa nga itudlo sa husto nga pamaagi ang pulong sa Dios nga mo ang kamaturan busa Darwin kanang imong
doktrina, dili ginahusto nga pamaagis pagtudlo nimo. Kaya nga naman, imo mang iduot nga ang iglesia gyud mo ang sukarana o haligis ka maturan nga samantala ang pulong sa Dios. Nanin ato mang i-reject noon ang pulong sa Ginoo ani, ang church man no husto. Mo na nasayop dia, Brother Rowen. Manaka? Ano ka? Di man na ba ka? Wadyo ko musapaw nimo. Kay pinangga kay kana ko. Sige. Ako na pod. Sige. Di ka musapaw. Ang isa pa, masapaw yun. Mo na niya. Na sige, mo naman na inyong kinaya, di man ako'y mahimo. Sige, basta ako naminaw ko nimo. Basta ako naminaw kay kanimo. Pasensya na niyo ko taon nimo, no. Ako pangutana mo ni. So kanang version sa King James version, di ka mo dawat ana, the church is the pillar and foundation of truth. Kanay gid ako dawato nga nasong kamot, bro. Kay mao man ni ang among gi Kanang imong version ra, di ka mo dawat ato. Di, tubaga sa ba? Sa King James version, Protestant version, the church is the pillar and foundation of truth. Mo dawat ka ana. Akin ako dawato na sa kuha. Wala ko labot ana sa imo ang version. Ang sunod, ang document ninyo nag-ingon, the church is the pillar and foundation of truth. Sakto ang document sayo ninyo. Sakto na diya. Sakto. Sumala sa mong pag-explain. Sakto na sa pag-explain. Sa may subject ato? Sa imo, Bro. explain sa imo. Sa sentence, bro. Sa may subject ato? Oh. Sa inyo, balik. Uy, sa sentence ato, bro. Paminaw sa ha. Oh, mukha sa ko, ma-explain sa ko. Pwede ma-explain, bro. Balik na pod. Oh, ba't ko ka-explain sa kuha ba? Naminaw dyan ko nimo. Oh, explain lang, explain. Ano bang utana? Okay. Okay, sige. Salamat, bro. Ma-explain ako. Okay. Sige. Sa inyong document, bro, the church is the pillar and foundation of truth. Of truth is direct object. Siya mo ang direct object sa sentence nga mao ang the church is the pillar and the foundation of is direct object of the truth. Ang pangutana ni direct object man ang truth, unsa may subject ani? Siyempre, ang subject na ang church, yun. Very good. Salamat. Drama ay gamit. Salamat. Very good. Salamat, bro. Ang main subject niya nga gipasabot mo ang truth. Kay ang church man God, mulaban niya sa truth. Unsa man direct object ang truth or subject? Yes, oh. Unsa may imong nasabtanan? Direct object? Subject. Direct subject. Kay doon na may subject verb agreement, bro. Paminaw sa ba? O kang discussion gamay. No, ang subject verb agreement, ang subject ana is the church. Ang verb is the is, no? Nya ang direct object is the truth, no? The pillar and foundation of truth, no? So ang truth may direct object siya. Ang subject sakto to imo. Salamat kini angkon naka nga subject. Di sakto to imong pag-angkon lagi. Di ay sa kinangutan na pa ko nimo. Tubagas ako ba? Ay, sagsapaw god. Abay, ako muna ako. Musunod man kaon niya sa programa ni Pastor, paabuto na mo. So, ihatag tanan mong question sa iya. Ay, unya ras Pastor, unya pa man. Kita sa ron. Bakante pa ko unya pangapon akong kuan. Tubagas ako. O yun ka nga, subject lagi adto. So, okay na ka. Salamat ha. Yung subject ang church. Salamat bro. So, ang subject din church. Base sa inyong document. Salamat kay bro. Salamat kay bro. Dapat kayo dugang, explain. Wala na. Okay na to. Pangutan ako dugang. Anong kaya pangutan na? Ako dagkag ko pangutan na dyan. Pwede pa pangutan na? Pwede. Bro, na may mabasa dyan sa King James Version, sa tanang version, the church is the pillar and foundation of truth. Naabay mabasa po, litra sa Biblia. Nga is, the word of God is the pillar and foundation of truth. Bisag unsang version na? Kana kung ibasa ka na bro, kaning First The Timothy, pillar and foundation of truth. Ang word of God. Or niya ang 2 Timothy chapter 2 verse 10. Muna siya ang ako gi-explain sa inyo, ipasabot. Okay, libasam na ko ganina, ang church manalaban. So, balik-balik ng tadi agad. O niya sa 2 Timothy 3, 2 Gs, di na ito makita nga kining word of God, gitaw siya nga, truth. Muna nga,
itudlo sa husto ang pamaagi sa pulong sa Dios nga mao ang kamaturan. So mo ni siyang amo kasadigan bro. So, way mabasa litra po litra. Ang gano'n ni mo. Kami sa 1 Timothy, mabasa gini sa litra po litra. Nga? Oh. Word of God is the pillar? Ang church lagi. Huwag mo kumang tana. Okay naman ka, ana. Okay naman ka, ana. Nga subject, ana, ang church. Okay naman ka, ana. Nagkauyo naman tana. Pero arita sa, the word of God is the pillar and foundation. Nahuman naman tana. Kaya okay naman ka, nga subject ang church. Okay naman tana. Nagkahusay naman tana. Di na to balikon. Arit nanta sa imong ingon nga litra po litra, the church is the pillar of, the word of God is the pillar and foundation of truth. Di ba? Mabasa ba ni litra po litra nga ang word of God? Yes or no ra ang tubagan niya niya. Then explain. The word of God is the pillar and foundation of truth. Mabasa ba ni sa Biblia, litra po litra? Yes or no? Oh, gibasa na ko na bro. Ay, yes or no? 1 Timothy chapter 2 verse 10. Sige, tumasahon na. Litra po litra, Jod. Pillar and Basa. Okay. Di, tubagas ako. Babasahon. Sige. Di, unya ra basa ha. Litra po litra, Jod. Sige. Basahon na to ha. Nga, ingon ka litra po litra ha. Bro, lingon ka nga mabasa litra po litra ha. 1 Timoteo, sundan ka na ko. Ang mga naminaw na nato mo judge ini. Nga, nagtugan ba jud kag tinuod or wala? Sila ni bahala. Bahala nag... Basta to, 1 Timoteo. 2 Timoteo. Chapter 2. Sundan sa takan ako. Bro, sundan taka. 2 Timoteo. Litra po litra lagi na eh. O mabasa na siya nga ang word of God is truth. O ako mga na. Ang pillar o ang foundation bro. Pillar foundation. Di ba? Ang pillar and foundation mabasa pod? Bro, mabasa pod ang pillar and foundation of truth? Word. Word na akong pasabot sa imo ganina. Imo nang pasabot. Dili mabasa. Dili. Pasabot ka na sa imo, ang truth mo na siya ang word of God. Mo Yes. na gitandigan mo nga mo'y haligi sa perangan ang kamatuoran nga mo ang pulong sa Ginoo. O lagi. Ginaamo nga. O lagi. Mo. Ang akong pangutan na, babalik ko na akong pangutan na ha. Ano mo na imong side nga inyo man na. Bro, Di man na amo. mo gani, mo ni imong side nga ang word of God is the pillar and foundation of truth. Sakto ko? Sandiganan bro, sandiganan sa kamatuoran gawa may lain kamatuoran dala sa kamatuoran ang pulos Ginoo man ang kamatuoran. Unsa may in English og sandiganan? Ang pillar of truth. Bro, unsa may Pillar of foundation, ang word of God, pulos Ginoo. O lagi. Sundan ta ka. Tugtenta ka bro, wala pa church na ang word of God. Di ako mutana na. Ang akong pangutana ba? Mabasa ba litra po litra? Nga ang pillar and foundation of truth, the word of God. Mabasa na litra po litra? Yes or no? Ibasa na nato sa imo. Di to ba sa litra po litra nimo nabasa? Anas ba? Anas yung tubag. Nabasa nimo litra po litra? Kay naghan mo naminaw jud. Humble ra kay ko nung kay ko niya. Ikaw di ka mo tubag responsive na dagan o. Pastor, paniud to sabi. Ana man sa bro basta di ba sa Di wala na ko mabasa bro. Tubag gabi. ano man ginasya. Litra po litra. So ang kuno nimo tubag sa Normal man ko. kana ra bang di mo Wa ko nag-strong. mo gani pareha bitaw ta? Taktor man ako, mo magina akong timpi, akong kuan gyud, akong Okay, tingog yun. ang kunon jud nimo nga mabinaw sa. Ang kunon jud nimo nga di mabasa litra po litra. Word of God is the pillar and foundation of truth. Lagi, ako yung kasabot sa'yo bro, na ang mabasa din kinagitawag nga ang pulong sa kamatuoran. Oo. So, di ba mo yun anak nga, ang pulong sa Ginoo, kamatuoran na siya, usa para Mao din na akong pangutana. Di tubag ako. Di ka mo yun anak. Di mao din na akong pangutana. Ako minangutan na sa imo, di ka mo yun anak. Uyon ko ana. Wadyo kay problema ana. Pero uyon ba ka? Di ikaw bitaw. Ang diskusyon, o yun man ka. Wadyo ka problema ana bro. Honest ko mo tubag bro. Ako'y supak ana. Akong isupakan ang imong giingon. Nga the pillar and foundation of truth. Sa akong ekspresyon. Sa imong giingon. Way problema sa nabasa. Ito bag akong pangutana ba? Ito bag ko ha. Sa imong pangutana. Sige, Saksi ang mga tao. Oh. Direct to the point nga. Mo gani. Mo very good. Mo nagipaabot na ko taon. Nakaroon mangutan ako nimo. Okay. Oh. Pamasa ba litra por litra? The word of God is the pillar and foundation of truth. Yes or no? Yes, tumago. Mabasa na siya. Litra por litra? Asa mabasa na ko una sa 1 Timothy chapter 3 verse 15 mabasa na to the pillar and foundation of truth. Di angko na ka nga ang simbahan na. Ang truth niya. Timbalik na sa ka. Pulong sa Ginoo. Oy, ni angko na ka bro. Na ang subject ana, dili ang word of God. Abi ka mo sapa mo lagi. Di na mo imo ha.
Naday pare manapaw day. Ni angko na ka, bro. Pare dili manapaw Ni pastilan. angko na ka, ang subject ana, ang word of God, ang Church of God. Dili word of God. Imo rang gi-connect. Amo lagi wa ko'y problema kung unsa ang subject matter diya kay ang among stand man God dili min mo sandig anang giingon nga ang church mo ang So ang kuno nimo dili mabasa litra po litra na ba jud na? Libog lang jud ko ninyo. Walay church. Asa bro. Walay church. Kung walay pulong sa Ginoo, amay una si mo day ang pulong sa Ginoo ang church. Wa jud tay, di na may issue, bro. Ang issue na to, bro, di man na issue. Asa. O pa magamutubag. Brother Darwin. Oh. Ugote ko Brother Darwin. Ganina ka nang utana sa ako na pa mangutana sa imo Oh, para sige. mamata. Sige. Sige. Asa may nauna para nimo ang pulong sa iriwang kamatuoran o ang church? Matud pa sa 1 Timoteo nga imong kuan na una jud ang simbahan kaysa may pillar and foundation of Una, truth. simbahan? Kay kung panangitan word of God, teka na siya. Mo explain sa ko. Nawa. Papagal ko mo mag-explain. Nya daghan kaayong sinula. Aman. Asa? Inyo Nawa, man ang oh. declare nga ang Roman Catholic Church mo ang foundation. Pa-explainan ko nimo dili. Di, why, follow up ka pangunta na lagi. Pa-explain na sa ko. Wa pa magaling ko ka-explain. Nya follow up din ka. Ito ba kamugod ka? Wa pa ko magtubag. Ay, sapaw sa. Ano man itubag na ko, bro. Nauna ang simbahan. Unya, siya may nag-declare na kining mga basahuna, word of God. Ay, wa ko nang utana nga bro. Dili naman ako pangutana. Mo lagi. Nauna lagi ang simbahan. Nangutan naman ka kasi una ang word of God o ang simbahan. Ayaw sa. Nakalimot kasi mong pangutana. Labada ni mo. Sige, tubag. Balik ka pangutana ni mo, be. Kay murag, nakalimot kasi imong pangutana. Amen nag-una ang pulong sa Ginoo nga kamatuoran o ang church? Ang simbahan. Ang simbahan. Mm. Okay. So, pangutana ko sa imo. Kanus aman gitukod ang simbahang Romanong Katoliko nga imong giila nga pillar of foundation of truth. 33 AD. 33 AD. Sa unang 33 AD, wa bay pulong sa Ginoo nga kamatuoran. Wa pa'y gi-declare? Wa pa'y gi-declare nga word of God? Ang nag-declare, ang responsable ni ana, wa pa'y ni-declare. Di-declare na during 405. Ang nag-declare ang simbahan. Kay daghan kay sinulat, pabinaw sa lagi. Nag-explain pa ganito. Buguya dyan mo eh. Ay, pag binugoy ba? Di ba, ikaw nitubag ka, naminaw dyan ko ni mo, hantod ka mahuman. Ako sa pumanas ako. Okay, maluoy po ka taon. Sige, kaluyan ta kagay. Kaya naluoy ba ako ni mo? Isagwa ka katubag sa ako ang pagkatada. Okay, bro, alam ba do? Tubag ha? Dili ko lang alado. Alado na eh. Okay. Sige. Muna nga, muna itubag bro. Nanay, ang simbahan na tukod 33 AD. Unya, na-compile ang Word of God sa 405. Pinaagi sa konsilyo sa simbahan. So, nag-una dyan ang simbahan. Kaya ka na, nagkatak-katak ba na? Na yung Gospel of Judas, na yung Gospel of Bernabe. Ang simbahan dyan mo ni-identify ni ining mga basahon ng Word of God. So, kung ang simbahan, matod pa sa inyong amahan, si Martin Luther, utang nato sa simbang Katoliko, ang pulong sa Ginoo. Kung wa pang simbang Katoliko, watay kabag-aagan sa pulong sa Ginoo, gikan na sa inyong amahan, si Martin Luther, the father of Protestantism. So sa imong pangutana, klaro ha, direct yun na. Nag-una ang simbahan, siya na nag-declare, nga mauni ang Word of God, kining mga official, o nag-canonize sa mga basahon sa Old ug sa New Testament. Sunod pangutana. Sa pangutana ko sa imo, sa wala pag-declare sa simbahan nga matod mo, ang pulong sa Ginoo is Word of God. Yes. Wa pa sabton nga walay Word of God sa wa pag-deklara. Wa patay kasiguruan. So, ang kasiguruan, diha dyan sa authority sa simbahan. Wa maklaro yung tubag. Sige. Asa may, wa ni mo maklaro. Anong walay klaro? Kaklaro sa tubag ni Brother Darwin? Straight to the point. Maraming kasulatan before na itatag ang Roman Catholic Church. Tama, maraming kasulatan. Pero wala pang deklarasyon kung yun nga ang Word of God o hindi. Bakit? Dahil maraming mga sinulat din ang mga Gnostics, gaya na lang halimbawa. Sampulan na lang natin at ipapalagay yung mga Gospel of Mary Magdalene, Gospel of Peter, Gospel of Barnabas. Ang daming mga aklat
na nag-i-exist, hindi dinideklara na Word of God. The Book of Enoch. Dami talaga, dami. Meron ding mga kasulatan na na yung the history of Jasher, the Book of Jasher, the Book of the Three Kings. Ang daming mga aklat dati nag-i-exist na before pang Roman Catholic Church. Pero hindi pa siya dinideklara na Word of God. Hanggang ngayon hindi siya deklarado na Word of God. So, hindi porket may mga unang naisulat na, may declaration na. Wala pang declaration, oy. Wala pang declaration, oy, bago tinatang ang Roman Catholic Church. Oy, noon sa mga kanihan. Tandaan ninyo, ha? Ang compilation na tinatanggap ng Seventh-day Adventist Church, yan yung declaration ng Roman Catholic Church. Bakit? Yung kanilang mga aklat, mga Biblia nila galing sa ate po palagay King James Version. O yung King James Version siyang kumuha ng compilation yon sa Roman Catholic Bible. Kung hindi, paano niya ipapaliwanag na ang book na ang book ng King James Version 1611 parehong-pareho sa Roman Catholic Bible na tinanggalan lang noong 1885. So, dito, mukha yatang hindi worth it talaga, hindi worth it. Parang ginagawa lang ni Alado ba. Kita-kita naman sa style ni Alado dito na gusto niyang tumaas ang kanyang mag-glorify siya, tumaas ang kanyang rating dahil sa nakakausap niya si Father Darwin. Pang-rating ang habol ni Alado eh. Halata naman, di ba? Halata. Pang-rating. Kasi kung ang sadya talaga niya ilabas ang totoo, dapat hindi siya nakikipaglaro ng gaya ng ganito. Nakikipaglaro siya eh. Ibig sabihin, hindi siya for the sake of the truth, para sa kanya lang is pangpataas sa kanyang rating na hindi naman pwede mangyari dahil the more na nakipagtalakay siya kay Father Darwin, the more nakikita ang kababaan niya. Straight to the point. Kung gaano siya kababa, the more na nakikita mababa siya. Hindi talaga siya worth it katalakayan ni Father Darwin dito. So, magtantabag. Sige, may wala mo klaro. Isa. Para nga maklaro na to ba? Sa wala pag i-declare sa matod mo nga ang simbahan mo declare nga ang Yes. Biblia is Word of God. Sa Yes, wala bro. Yes, bro. i-declare sa simbahan, wala ba'y Word of God nga nagpabilin sa wala pag i-deklara? Yes or no? Wala. Dili pa ta makakuan kay daghan kay mga piki nga document di ta makakuan mo nang ang assurance na to sa piki ka documents. Tingnan mo ito nagtatanong na ito, sinasagot ng tama, nililimitahan naman niya. Straight to the point. Hindi doon niya tinatanong yung about sa faking documents. Bahagi yun ng sagot na wala pang deklarasyon dahil maraming mga faking documents. Straight to the point. Yun ang pinagkaiba ng kaalaman na meron ng ating pare ikumpara sa utak nitong Alado na ito. Straight to the point. Kita nyo? Yung sigaw-sigawan niya, hindi mo may tatanggi yung kababaan ng Straight to the point. Hindi mo may tatanggi ang kababaan ng utak mo dahil dyan sa sigaw-sigaw mo. Straight to the point. Kaya wala talaga. Seventh-day Adventist, pag yan ang reason kung bakit pinagbabawalan sila na na magipag-debate dito sa Bohol. Dahil tiyak, pahiya talaga sila. Pahiya talaga, sobra. Nako, ewan ko na lang. Lagi. Wala nang utana ana. Ang atong assurance nga Word of God tungod kay gi-declare sa simbahan. Without declaration of the church, di ta ka-identify. Because of the authority of the church. Ako pangutan ko sa imo about sa Word of God. Wa ko nangutan na sa imo about sa declaration na dun adtor magkadiha. Kini. Kini yung dinig sa Pangutana. One. Balaan na sila sa kamaturang imong pulong kamatuoran. Husto pa ni o sayo? Sakto kay na jud.
No? Nya ang nag-declare anang imong gikot ang simbahan. Asa? Ay, tagdungagi lagi. Di mo tupag man ko. Ay, yun nung Di ko nimo pa-explain nun. Di mo explain sa ko. Paminaw sa. Kana usa na Juan, usa di teksto nimo? Ang nag-declare ana nga word of God ang simbahan. Munang nahimo siyang word of God because it is declared by the church. Mo pa i-declare simbahan dili na matawag og word of God. Next question. Next question. Napadini sa 1:17 nga ang nag-declare nga ang 1:17 word of God is ang church. Dili wala. Yes, Dili ka kabasa diha. Kay ngano man, historical man na. Oh. Salamat. Appeal. Pabinaw sa, ni-explain pa ko. Di jud ko nimo pa-explain nun ba? Anyara, follow up. Ma-explain sa ko. Wala kayo, gaan takag time. Surti kay ka ba? No? Pabinaw sa, ang tubag mo ni, paminaw, no? Appeal na sa digi-declare sa list of canonization sa Bible ang John. Kung niingon ko, na-appeal na siya sa Word of God. Kaya gi-declare siya sa 28405. Kung nga pa nag-i-appeal, andiyan lagi sapaw. Ingon ba yung kagway pa na pa, makasunod sa langit? Ikaw, John? Sige, follow up. Sa wala pag-declare, nahanap. Dili lagi ta kasiguro nga Word of God bag dili. Kaya ang authority sa simbahan, may mo... Dili ka sigurado, kaning gisulti ni Kristo nga iyaning pulong Word of God. Kaning 1:17, di ka sigurado. Mao lagi, ang simbahan lagi nag-declare anang appeal ng John sa list of canonization. Sa history na. Bro. Kung gusto sa history, nasa Gloria Encyclopedia mabasa na to. Sunod pangutan na. Ay, sa sa encyclopedia. Dili mo ko sa... Ito bag naliko, way mabasa diha. Sunod pangutan na. Kasi namulong din, bro. Kasi namulong din sa... Si Kristo, ang founder sa Simbang Katoliko. Si Kristo ang simbahan. Si Kristo nga founder lagi sa simbahan. Founder simbahan. Sunod pangutan na. At tubag tanang pangutan na niyo, no? Si Kristo man kaha ang namulong ni ini. Uyunan ba nimo nga wa pay deklarasyon ang simbahan na ang pulo sa Ginoo nga mo si Kristo nagsulti? Ang tubag, ang founder, mga founder na si mga Katoliko. Yes. Diha na good. Kaya ang founder namo diha naman si Kristo ang ulo sa simbahan, yang simbahan mo yang lawas. Ulo simbahan. Nana mong ulo. Ay lagi ayo lagi kanang sa laing papiko adto magkaglumang Catholic Church. Mo ito bagay ko. Ingon magkadada man sa simbahan nana mong ulo. Nako ni mo brother Darwin ba kung gusto ka ato nang debatihan. Wa jud kay problema jud. Niya sa pangutanan nimo. Sa discuss kay naminaw to mga. Paman nahutan mo ka pangutanan. Sa sunod pangutanan nimo. Lagi. Okay, next question ako sa imo. Sige, next question. Galing nga ka, bro. Okay. Nga pa na brother Darwin. Ay, pag-father. Brother. Sayop na. Wala mo yung father. Ngayon ko, Father Darwin. Kalito kagamay. Brother to. Brother ito. Sige. Brother to. Okay. Lahat din brother Darwin. Di, ingon din sa sulti sa Ginoo. Para sa akon ba sa ato sa 2 Timoteo 2 Gs nga gingon din ni sa basahan otro sa naman to dra. Itudlo sa husto nga pamaagi ang pulong sa Dios nga mo ang kamatuoran. Sakto ba na? Sakto na siya no? Sakto kayo. Karon, matod mo ganina sa supak na to na. Matod mo ganina sa wala pagideklara. Kay si San Juan, membro man sa Katoliko. Ay ito ang magilubong sa Simbang Katoliko. Ay, sa pangutanan niyo na eh. Una na. Ingon mo ka ganina, sa wala pagideklara sa simbahan, ang Pulos Ginoo, wala Pulos Ginoo. Kaning gingon din ni Apostol Pablo. Apostol Pablo? Ang pulong sa Dios, mao ang kamatuoran. O yun, ang bani mo sa pakon. Sakto kay na, Brad. O yun kay Tana. Pa-explain na sa ko. Pangutan ako sa imo. O niya, lagi. explain pa ko. Pangutan ako sa imo. Sige. Di na lang ko ma-explain. Asa? Uyunan ba nimo nga sa wala pa gideklara sa katunggingon mo nga 405 AD? Uyon ba nimo nga naa ang pulong sa Dios? Sa wala pa gideklara, yes or no? No, kay daan naman si San Pablo. Nauna gapon, kasi si San Pablo musulti.
Membro man sa Katoliko. Membro man sa Katoliko. Membro man sa Katoliko si San Pablo. Mo nang naunang lagi kay siya may nagsulti. Kay kung si Pastor Bacalaris pa perti uwahi Katoliko bas Pablo dili inyo na. Mo lagi. O Katoliko man. Oy, dito ko sa Roma, gilubong si Apostol San Pablo sa Basilika ni Saint Paul. Imadto na ba ko sa October? Tuwa dito gilubong sa Bukog. Saan pangutana? Nauna jud ang simbahan. Kay San Pablo ba naglitok? Kay kun ang membro man sa Katoliko. Lain pangutana. Ano tanong ko sa imo? Matod mo ganina, sa wa pagideklara ang Biblia pulo si Ginoo, wala pa word of Oo. Sakto. Nakuha nimo. Gusto karon kung gisulti. Ngani oyon taman ang 2 Timoteo 2:10, na ana ang pulong sa Dios ingon ganna wa pa ang pulong sa Nauna kay si San Pablo may nisulti. Adi asa? San Pablo, may muro man siya sa simbahan. Nauna lagi jud ang simbahan. Sakto kay ko. Saan pangutana? Sige. Matod mo si Pablo, membro simbahan. Unsa nga simbahan? Romano Katoliko? Romano Katoliko. Asa mabasa nga si Apostol Pablo, membro sa simbahang Romano Katoliko sa Texas with litra po litra. Okay. Litra po litra imo ha. Pero wa ka katubag sa litra po litra ganina no. Kay imong gisabot. Okay. Niya masabot na to. Nasa Efeso 2:20 nga ang patukuranan sa simbahan mo ang mga apostoles. Nya usa man siya mga apostoles. Wala gitawag mig apostolic church. Wala simbahan, one of the mark of the church is apostolic church. Wala kasi paminaw sa lagi o pagalitan mo human. No, ikaw kay mangutana ra kanya di ka maminaw sa tubag. Hindi na mao. Ako maminaw jud ko nimo ganina. O pagalit ko mo human. Wala pa ko maman. Okay. Dili dai na minaw na to, bro. Di man ni it is about us, it is about the listener man, di ba? Nakasabot ka na ko ba? Kana. Maminaw jud. Iwa lagi mo dag-anan jud sa kabatur. Okay. Ay, nagpapatinig history lagi. Sali lang, tinuod man. No. Yeah, bro, ako schedule bro. Bro, naka-schedule. Yeah, ato lang nang i-arrange phone bro, ha? Ay, salamat. Natapos na rin. Ayaw ni Alado gumamit si Padre Darwin ng history. Kita mo Seventh-day Adventist, anong utak meron yan? Ayaw niyang gamitan ng history. Ang history bahagi yan ng ng mga kaganapan. Ayaw mong basahin ng history. Ha? Pas alam niyo mga kapuntos, hindi ako nagsisisi na ako'y umalis sa Seventh-day Adventist. Dahil baka maging makiti din ang utak ko gaya ni Alado. Ha? Hindi ako nagsisisi na ako'y lumayas doon. Handaan ninyo ha. Hindi ako itiniwalag ng Seventh-day Adventist. Talagang nilayasan ko yun. Straight to the point. Nilayasan ko yun. Grabe. Kita nyo kung gaano kakitid. No? Ang liwaliwanag. Talagang lang siya. Para lang siya nagipaglaro sa words. Ako pa kausap nun, diretsuhin ko na kagad yun eh. Ulitin ko basa ha. The church is the pillar and foundation of the truth. May narinig ka bang word of God doon? O sinabi niyang, may word of God nga. Sige na natin to. Straight to the point. Ayoko makipag-usap sa baliw. Straight to the point. Gaganuhin ko na lang dahil walang mangyayari. Talaga pagliligaw ang ginagawa, hindi naman matatanggi yun. Bakit? Nasa video naman, di ba? Nasa boses naman, naririnig naman yung boses ni Alado. So, wala talagang maganda patutunguhan kapag si Alado kalaban mo. Siguro, kung dating yung panahon na makalaban ko si Alado, ipapakita ko sa inyo kung paano ko yan ibabagsak yung niyan. Dumating yung araw na yun. Sana dumating yung araw na yun para may pakita ko sa inyo kung paano ko siya ibabagsak. Okay, maraming salamat po at hanggang dito na lamang po tayo sa ating episode na ito kung saan si Alado naging weak man Alado. Naging weak man Alado, no? Okay, so hanggang dito na lamang po. Paalam na po sa inyong lahat and mamayang gabi po tayo, punto por punto Worldwide Catholic Bible Study. Kita-kits po tayo ulit. Paalams!